It all started way back 2011. You were a stranger to me back then. Isa ka lang tambay sa tindahan na pinapaloadan ko noon. One time I received a text from an unknown number. I asked who it was, only to realize it was you who asked for my number sa tinderang pinapaloadan ko. Inis na inis ako sa'yo noon kasi maya't maya ka tatawag at nagte-text. Nangungulit na gusto mo akong maging kaibigan. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako habang nanonood ako ng TV. Nakita ko yung mukha mo sa harapan ko. Sobrang lapit. Gulat na gulat ako at sumigaw ng trespasser. Tawa ka ng tawa kasi sinabi mo pala sa tito ko na boyfriend kita kaya ka nakapasok. Kapal din ng mukha mo no? Simula noon, lagi na tayong magkasama. Sinusundo mo ako galing sa school sa Maynila, Intramuros. Bahala na kayong manghula kung saan yun. Ang nakakatawa pa dito, hindi ka nagbabas. Nagtataksi ka mula Las Piñas hanggang Loton. Ang nakakainis, hindi ka marunong mag-commute at tumanggap ng sukli. Pakar ka, Beb, ang gastos mo. Hanggang sa nakilala ka nila mama, papa, ate at lola. 2012 yun. Lagi kang tambay sa bahay no ultimo ate ko na suyo mo na kahit sobrang tari niya. Hindi ko ma-explain kung paano mo nakuha yung loob ng pamilya ko. Akala ko nga noon ginayuma mo sila sa pamamagitan ng pasalubong mong pizza, Jollibee, McDo, KFC, etc. Palagi tayong nagro-road trip sa Tagaytay tuwing wala akong pasok. Kakatukan na lang sa bahay. Matik nakakalad ka rin muna ako sa sasakyan mo para bumahe kahit 3:00 pa ng madaling araw yun. Hindi ako legal na gumala ng ganong oras. Pero since alam nila mama na ikaw ang kasama ko, kulang na lang ipagtulakan akong sumama sa'yo. Grabe ka talaga. Gwapo mo no? Gwapo ka naman kasi talaga. Ibang-iba ka sa mga nakilala ko Ikaw yung di nagpapakain sa sistema. Yung tipong pinandidirian mo ko pag hawak ko yung phone ko kasi lagi akong nakatanga sa Facebook, Instagram, etc. Ikaw lang talaga yung kakilala kong walang Facebook o kahit anong social media accounts. Paano? Patay na patay ka sa paglalaro ng consoles. PS3, PSP, Xbox, Wii, leche. Pati ako dinamay mo sa kaadikan mo na halos dumadating sa puntong hindi na tayo natutulog para lang matapos yung Left 4 Dead. Hindi mo alam sa ginagawa mo, nahuhulog na ako sa'yo. Leche ka, Beb. Ang manhid mo sa part na to. Isang araw, sinundo mo ako sa bar. Nalaman mong naglasing ako kasi nag-away si mama at papa at dumating sa point na gusto na nilang maghiwalay. Inaaway mo ko habang nabiyahe tayo at nagdadrive ka. Iyak lang ako ng iyak. Dinala mo ako sa bahay niyo para mahimasmasan kasi ayaw na ayaw mong iuwi akong lasing ako. Baka mag-grounded ako nila mama. Hindi ko alam kung lasing lang ako noon pero naramdaman ko na hinalikan mo ko. Gago ka. Kinabukasan, tinanong kita kung totoo ba na hinalikan mo ko. Tapos sinabihan mong ilusyonada ako? Wow. Just wow. 2014. Nalaman mong may boyfriend ako. Simula nun, bihira na lang tayong magkasama or magkita. Respeto, kumbaga. Yun ang sabi mo, 'di ba? Ilang buwan tayong hindi nag-usap. Ni text o tawag, wala akong natatanggap. Akala ko nga patay ka na Pinuntahan kita sa inyo noon kasi namimiss ko yung best friend ko Langya. Pinagsisinungalingan pa ako ng yaya mo na wala ka daw. Yun pala may kasama ka pala sa kwarto mo at may bago ka ng kalaro ng game consoles mo. Hayop ka. Hindi ko alam bakit ako nagalit sa'yo Hindi naman tayo, 'di ba? There was never an us. Pucha. Akala ko line lang ni Tonyo yan kay Tep-Tep, pero nagawa mo talagang sabihin sa akin yung kinumpranta kita. Pasko. Same year. Nasanay na ako na dito ka nagpapasko since wala si tito at si tita sa inyo kasi laging out of town para asikasuhin yung business nyo. Pero walang Beb na dumating. Pinuntahan kita sa inyo, sabi ng yaya mo, busy ka daw. New Year, same shit. Walang best friend na dumating sa bahay namin.
Wala na yung sasamahan mo kung tumalon habang nagpapaputok kasi sabi mo gusto mong tumangkad. 6'2" ka eh. 5'4" lang ako. Sorry na. Graduate ako 2015. Wala pa din akong best friend na nakita. Congratulations via text, wala din akong natanggap. Sobrang galit ko na sa'yo, sumugod na ako sa bahay nyo. Only to realize, sumunod ka na pala sa pamilya mo sa Canada. Langya ka, iniwan mo talaga ako nang wala man lang pasabi. My life has been shitty ever since you left. Nagsimula nang mag-crumble yung relationship namin ng boyfriend ko, simula nung graduate kami. I asked for your number kahit international number yon. Dinext pa din kita kasi sobrang desperado na akong makausap ka. Miss na kita eh. Nagulat na lang ako one time tumawag ka. Sinabi mo na nakita mo yung childhood friend na naiwan mo dyan sa Canada. Lagi na kayong lumalabas at nagplaplano ka na din na yayain siyang pakasalan. What the hell, babe? Kakakilala lang ulit, kasal na agad? Crazy mo ha. Pero wala eh. After 3 months, tumawag ka ulit para sabihin kinasal na nga kayo. Yun pala, matagal na kayong pinagkasundo ng parents nyo noon pa. Hayop. Uso pala talaga yun, no? Doon ko na-realize na wala na talaga pala akong parte dyan sa buhay mo. You have a wife, your family with you. Samantalang ako nagsistruggle pa din ng mga panahon na yon. March 2016, a few weeks before my birthday, napanaginipan kita. Nasa Intramuros pa tayo noon, nakaupo sa walls, hawak-hawak mo pa kamay ko. Nagulat ako nung bigla kang umiyak. Nagsasorry kasi tinakasan mo ako. Tinakasan mo yung nararamdaman mo sa akin. You apologized for abandoning me sa mga panahon na kailangan kita. Sabi mo pa na maging matatag ako kasi wala ka na dyan palagi para bantayan at alagaan ako. Sinabi mo na mahal mo ko. Na totoo yung kiss na ginawa mo nung lasing ako. Hindi ako ilusyonada, hindi ako praning. Takot ka lang nasaktan ako kaya nag-decide kang layuan ako. Nagising ako pagkatapos nun, 6:30 a.m. Ilang missed calls at text na ang natanggap ko galing sa mama mo. Saktong tumawag ulit si tita. Sinabi niya wala ka na daw. Iniwan mo na daw kami. Nagulantang ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Saktong pumasok si mama sa kwarto, nakitang nakatulala ako habang kausap ko mama mo. Doon lang nag-sink in sa akin yung sinabi ni tita. What the hell, babe? Drug overdose, Pep? They saw your suicide note. Doon nakalagay lahat-lahat. Matagal ka nang nag-suffer from depression simula nang dalhin ka nila tita sa Pinas. You've been experiencing panic attacks na hindi man lang namin alam. Ang galing mong magkunwaring okay ka, Beb. Hindi ko alam na depressed ka pala. You've been suicidal since umuwi ka sa Canada. Natakot na din sa'yo yung asawa mo kasi di mo na sila kinakausap. You decided to end your misery without us knowing the cause of it. Hindi ko alam gagawin ko nung narinig ko kay tita yon. I read all the text messages I received last night only to find one of your text messages. See you in my dreams, Pep. Nanlamig ako sa nabasa ko. I didn't know what happened next. Sinabi nila mama I passed out after matanggap yung text message na yon. Nilibing ka after a few days na hindi ko man lang nakikita yung labi mo. Tita asked me to sing a song for you para man lang may maibigay ako sa'yo bago kanila ilibing. I can still feel your presence, Pep. Nahihirapan pa rin ako hanggang ngayon. Alam ko na andito ka lang sa tabi-tabi. Pero sana naman wag mo na ako lalo pahirapan, no? I know you're sorry. I forgive you for running away. Tinanggap ko na, Beb, na hindi mo ako kayang saktan. Kaya sana please, let me go. Natatakot na kasi ako sa pagpaparamdam mo kada matutulog ako. Lagi mo na lang ako sinasabihan sa panaginip ko na sumama na ako sa'yo. And every time na aayaw ako, magigising na lang ako sa sobrang lamig ng nararamdaman ko na para bang yakap-yakap mo ko.
Ayoko na ng ganito, Beb. How do I set you free?